Magandang umaga! Nandito tayo muli sa pag-aaral ng ating Mother Tongue Base Multilingual Education. Tayo ngayon ay 2021 na, nasa quarter 2 na tayo at ng unang linggo. Ang ating paksa ngayong umaga ay ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Pagsunod sa panuto, pagpapahayag tungkol sa larawan, pagbigkas ng mga salita at pagsagot ng mga bugtong. Ang ating kasanayang pagkatuto ay nakapagbibigay ng wastong pagkakasunod-sunod ng tatlong pangyayari sa kwentong napakinggan. MELC, MTB 1, BPK, LA-C-1.1 at nakasusunod sa mga simpleng 1 hanggang 3 hakbang na salitang panuto MT1SS-LC-1F1.1 at nabibigkas at nakakaawit ang mga bawat isa ng madali at may tiwala sa sarili, mga awit, mga tula, maikling awit, chants, mga bugtong MT1OL-LC-D-4.2. Atin muna tayong pumunta sa subukin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang sumunod sa panutong gumuhit ng parisukat, isulat ang salitang masaya, at iguhit ang masayang muka sa tabi nito. Sige nga, hanapin nyo at ating sagutan. Ikalawa, alin ang kasintunog ng salitang relo? A. Lolo, B. Sabi, C. Papel. Okay? Katlo, ano ang tamang unahang letra ng pangalang nasa larawan? A, B, P, or C, B. Magaling. Sumunod, ano ang sagot sa bugtong na nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo? A. Gunting, B. Martilyo, C. Pako. Next, sa kantang Bahay Kubo, ano ang makikita na sari-sari? A. Sapatos, B. Halaman, C. Damit. At kalima, anong salita ang kasintunog na nasa larawan? A. Pako, B. Aso, C. Dalaw. Mahusay mga bata. Palakpakan nyo nga inyong sarili. Narito naman natin ngayon, meron tayong babasahing kwento ngayon. Ang pamagat ay Kahanga-hanga si Seni. Namasyal ang mag-anak ni Mang Zoro at Aling Zara kasama ang kanilang anak na sina Seni at Tel. Namili sila ng mga bagong damit at sapatos para sa pagpasok nila sa paaralan. Kumain sila ng masasarap na pagkain. Isinuot ni Seni ang paborito niyang laso. Kulay lila ito. Isinuot naman ni Sel ang kanyang relo na bigay ng lolo niya. Tuwang-tuwa ang dalawang bata sa kanilang pamamasyal. Napansin ni Seni ang isang batang pulubi habang naglalakad sila. Nakaupo ito sa tabi ng lumang silya. Naawa si Seni at binigyan niya ito ng binili niyang tinapay. Nagpasalamat ang batang pulubi kay Seni. Nakita ni Aling Sara at Mang Zoro ang ginawa ni Seni. Napangiti ang mag-asawa, sabay na sinabi, "Kay buti mo, Seni." Umuwi silang may ngiti sa labi habang nakatingin si Seni sa batang pulubi. O ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Una,
Ano ang ginawa ng mag-anak? Sige nga. Ikalawa, sino ang nakita ni Seni habang sila ay naglalakad? Ikatlo, ano ang ginawa ni Seni sa kanyang nakita? Mahusay, mga bata. Ikaapat, sino ang nakita ni Seni habang sila ay naglalakad? Magaling. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong ulit. Pagsusunod-sunurin natin yung mga pangyayari sa kwento. Lagyan natin ng bilang 1, 2, at 3 ang patlang. Sige nga, subukan nga natin. Hanapin natin dito kung ano ang dapat mauna. Basahin ko ang mga pangungusap pa. Napansin ni Seni ang batang pulubi at binigyan niya ito ng tinapay. Namasyal ang mag-anak, namili at kumain sila ng masasarap na pagkain. Umuwi silang may ngiti sa labi habang nakatingin si Seni sa batang pulubi. O sige nga mga bata, ano ang mauuna, ikalawa at ikatlong ng pangyayari? Magaling mga bata. Next, ang ikalawang ang susuriin natin ay ang pagsunod sa panuto. Ang panuto ay isulat sa notebook ang letra ng tamang sagot na nagpapakita ng wastong pagsunod sa mga panuto. Una, salungguhitan ng iyong baitang. A. Grade 1, B. Grade 2, C. Grade 3. Sige nga, sagutan nyo nga sa mga notebook nyo. Ikalawa, bilugan ang salitang tumutukoy sa pangalan ng araw. A. Lunes, B. Pebrero, C. Marso. Ikatlo, salungguhitan ang pangalan ng isang prutas. A. Rosas, B. Bahay, C. Ubas. Ikaapat, pusuan ang kasunod ng titik D. A. F, B, C, C, E. At ang ikalima, ikahon ang sunod na bilang ng 10, 11, 12, 13, 14. Ano kasunod? A. 15, B. 13, C. 17. Next, punta naman tayo sa bugtong. Unawain ang bugtong. Piliin ang tamang sagot. Una, hayan na, hindi mo pa makita. Ano kaya ito? A. Gunting, B. Mata, C. Hangin. Magaling. Ikalawa, hayan na si kaka, bubuka-bukaka. A. Gunting, B. Pako, C. Mata. Sige nga, sagutan nyo nga. Mahusay. Ikatlo, nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. A. Hangin, B. Mata, C. Pako. Very good. Next, baboy mo sa pulo, balahiboy pako. A. Saging, B. Langka, C. Mangga. At ang huli, dalawang bolang itim, malayo ang nararating. A. Pako, B. Mata, C. Hangin. Mahusay. Palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili. Lagi nating tandaan mga bata, mahalagang basahin muna natin ng maigi ang mga kwento at sa pagbibigay ng gawain, kasabay na sinasabi ng panuto kung paano gawin ang mga ito. Napakahalagang sundin ang mga napakinggang mga panuto upang magawa ang mga gawain ng wasto. Maaari nyo itong isulat sa inyong mga notebook. Ngayon, tingnan natin kung naintindihan niyo ang ating pag-aaral ngayong umaga. Para sa ating tayahin, tingnan ng mabuti ang larawan. Lagyan ng 1, 2, 3 ay sa pagkasunod-sunod na pangyayari. Maaari niyo itong sagutan sa inyong mga notebook. Una,
Tingnan ang mga larawan. Tingnan nyo kung ano ang mauuna dyan, ang ikalawa at ang ikatlong pangyayari. Next, meron akong tatlong babanggiting mga pangungusap. Tingnan nyo din at ilagyan ng sagot kung ano ang mauuna, ikalawa at ikatlo. Sumakay si nanay ng jeep papuntang palengke. Bumili si nanay ng mga prutas at gulay. Nagbihi si nanay pang alis. Alin kaya ang mauuna dito? Ano ang susunod? At ano ang panghuli? Next, sumunod naman natin. Ano ang angkop na larawan sa panutong gumuhit ng bilog sa paligid ng dalawang magkatabing bituin? Hanapin nyo nga iyon, mga bata. Apat, ano ang sagot sa bugtong na butot balat lumilipad? A. Palaka, B. Saranggola, C. Barko. Sunod, isang balong malalim, punong-puno ng patalim. Ano kaya ito? A. Kamay, B. Bibig, C. Mata. Okay, mahusay mga bata. At para naman sa ating karagdagang gawain, ito ang gagawin ninyo. Una ay maghanap at magdikit ng mga larawan kung paano natin mapapangalagaan ang ating sarili lalo na sa sakit na COVID-19. At ikalawa, sumulat ng maikling mensahe para sa mga frontliners. Sige nga, tingnan ko kung makakasunod kayo sa aking panuto. At narito naman ang mga sagot natin sa mga kaninang mga gawain natin. Maging matapat tayo ha. Tingnan natin at checkan natin ang ating mga sagot. Hanggang dito na lang mga bata. Paalam na muna. At hanggang sa susunod na linggo sa pagkikita natin muli sa ating pag-aaral ng Mother Tongue. Paalam mga bata, hanggang sa muli!